Raider 150 Carb versus Rossi Flame 150X. Sino nga ba sa kanila ang mas malakas pagdating top speed? King of Underbone ng Suzuki o Rossi Flame 150X na kalalabas pa lamang ni Rossi ngayong taon? Parehas na 150cc displacement. Ang tanong, sino nga ba sa kanilang dalawa ang maghahari sa Underbone category? Matatapos na kaya ang era ni Raider 150 Carb sa pagiging King of Underbone pagdating nitong Rossi Flame 150X? Ito yung bosisihin natin sa video na to. Kung kaya nga bang sibakin ni Rossi Flame 150X itong carburetor type system na Raider 150 ni Suzuki. Kung usapang lakas lang ng makina ay tiyak bubuga talaga ang Raider 150. Meron itong maximum power output na ibibigay ng hanggang 15.4 horsepower sa kada 9,500 revolution per minute at may maximum torque na 12.4 Nm at 8,500 revolution per minute. Sa lakas ng makina nito, naging King of Underbone mula noon hanggang sa ngayon. May compression ratio ito na 10.2:1 at may bore and stroke na 62/48. Meron itong 147.3cc displacement, naka 4 stroke, naka 4 valves, naka dual overhead cam or DOHC, oil cooled 6-speed manual gearbox, naka carburetor type, may starting system na electric at saka kickstart. Meron itong tank capacity na umabot ng 4.2 liters at kaya nitong mag fuel average consumption around 40 km per liter. Depende pa yan sa throttle habit ng isang driver at saka sa road condition. Siyempre kasama na dyan yung bigat ng isang rider. Taglay nito ang pinagmalaki slim body design, magaan niyang timbang na umabot lamang ng 107 kilograms. Kaya nakadesinyo talaga ang motor na to pang top speed. At kaya nitong mag top speed ng hanggang 140. Imaginein mo yan mga idol kung gaano kalakas ang isang Raider 150 Carb na mag top speed 140. Napakamamaw talaga pagdating sa top speed. Dahil sa taglay niyang slim body design, naka DOHC na makina at syempre magaan na timbang. Kaya pinagharian niya ang Underbone category ng ilang taon. Mula noon hanggang sa ngayon, siya pa rin ang tinatawag na King of Underbone. Samantala itong si Rossi Flame 150X ay kalalabas pa lamang ngayong taon. Taglay nito ang malupitang engine specs na 149.6cc, naka 4 stroke, naka 4 valves, naka liquid cooled system, naka 6-speed manual gearbox, naka DOHC din siya or dual overhead cam at naka-fuel injected. So napakatipid na ng motor na to pagdating sa gas. At may starting system na electric start system. Meron itong fuel tank capacity na 5.3 liters. Average fuel consumption around 52 km per liter. So napakatipid talaga kasi nga ito ay fuel injected. Taglay din ito ang 16.8 horsepower at 9,500 revolution per minute pagdating sa max power output niya. At meron itong 14.5 Nm at 8,000 revolution per minute pagdating naman sa max torque nito. Sa usapang lakas ng makina, masasabi natin na kaya talaga nitong sumibak ng ibang 150cc na Underbone sa ngayon. May compression ratio na umabot ng 11.3:1 at may bore and stroke na 57.3/58. Kaya nitong mag top speed ng hanggang 125, pero sa actual na waswasan, kayang-kaya niya itong lampasan ang 125 na top speed niya. At kaya niyang abutin 140 na top speed. Kasi nga nakadesinyo din ito pagdating sa top speed. Meron itong slim body design, naka DOHC at ito ay meron din siyang magaan na timbang. Meron lamang itong 75,000 pesos in cash kumpara sa 108,900 pesos ni Raider 150 Carb. Sa usapang power output, alam na natin kung sino talaga sa dalawa ang mas malakas pagdating sa top speed. Itong si Raider 150 ba na carburetor type system or itong si Rossi Flame 150X kayang mag-produce ng power output ng 16.7 horsepower na napakalakas mga idol kumpara sa 15.4 horsepower ni Raider. Anong masasabi niyo mga idol sa dalawang motor na to? Kaya bang sibakin ng isang Rossi Flame 150X etong si Raider carburetor type system? Matatapos na ba ang era nitong Raider 150 Carb pagdating sa Underbone na naghahari? Masisibak na kaya itong si Raider 150 Carb ni Rossi Flame 150? Anong masasabi nyo mga idol? Paki-comment ng comment nyo or feedback nyo sa comment section para pag-usapan natin. Hanggang dito na lang tayo mga idol. Ride safe at ingat palagi at advance Happy New Year!